The Munsell Seaforts na matatagpuan sa England. Ang mga higanteng tower na ito na gawa sa metal na akalain mong mga bahay sa ibabaw ng dagat. Pero ang katunayan, ito ay ang mga armed towers ng United Navy na ginamit sa giyera noong ikalawang digmaan taong 1939 hanggang taong 1945. Itinayo ang mga ito para magsilbing protekta ng United Kingdom laban sa mga opensang panghimpapawid ng mga batalyon ng Germany. At pagkatapos ng digmaan noong World War II ay nilisan lamang ito at naging abandonadong lugar magpahanggang sa ngayon. Haludovo Palace Hotel sa Croatia. Aakalain mo ang hotel na ito ay itinayo sa ating kapanahunan dahil sa napakaganda at luxurious na disenyo nito. Pero linid sa ating kaalaman na itong hotel ay itinayo noong 1971 sa isla ng KRK sa Croatia. Noon ay tanyag ang lugar para sa mga turista na mahilig maglaro ng kasino, mag-relax sa mga sauna at maglibang sa mga malalapad na tennis court. Talagang idinisenyo ito bilang moderno para sa mayayamang mga turista na bibisita. Ngunit sa kasamaang palad, noong sumiklab ang digmaan malapit sa isla noong 1990, ay dito nagsimula humina ang pagdayo ng mga turista dahil sa seguridad. At ito ay tuluyan na nagsara noong 2001 at naging abandonadong lugar magpahanggang sa ngayon. Tianducheng, China. Kung inaakala mo naman na Eiffel Tower ng Paris, France ang nakikita mo, nagkakamali ka dahil isa lamang itong maliit na replika ng Eiffel Tower na itinayo sa syudad ng Hangzhou, Tianducheng, China. Ang infrastruktura na ito ay tinayo noong 2007. Ngunit sa kasamaang palad sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, naging kabliktaran ang naging resulta ng pagpapagawa ng proyektong ito. Naging ghost town ng lugar dahil walang mga turistang bumibisita dito at dagdag pa na sobrang kakaunti ang bilang ng mga residente na nakatira dito na nagresulta na parang mistulang merong pandemya sa lugar dahil wala kang makikitang mga tao sa mga kalsada. Poveglia, Italy. Wala pang kalahating milya mula sa napakagandang tanawin ng Grand Canal sa Venice, Italy, ay matatanaw mo ang isang isla na tinatawag na Poveglia Island. Ang isla ay dating ginawang quarantine facility zone para sa mga biktima ng sakit na bubonic plague, isang uri ng bakterya na kumakalat sa respiratory system ng isang tao sa pamamagitan ng direct contact mula sa tao na infected ng sakit. Ito ay nanggaling mula sa kagat ng isang insekto at dumadaloy ang bakterya papunta sa dugo ng tao at doon kumakalat ang bakterya na nagiging sanhi sa pagkabulok ng tissue sa mga parte ng katawan ng isang tao. Sa ngayon ang isla ay wala ng kahit sino man ang naninirahan at nananatili na lamang ng isang alaala. Marco Island Dome Homes na matatagpuan sa Florida. Ang mga kulay puting bahay na mayroong pabilog na hugis ang bubong na akalain mong ang disenyo ay hinango sa hugis ng isang spaceship na nakatayo sa ibabaw ng dagat ay isang kahindis-hindis na ideya ng isang oil producer na si Bob Lee na kanyang itinayo taong 1980 para sa kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, sa kadahilan ng hindi kinaya ng infrastruktura ang mga bagyo na dinanas nito, ito ay nilisan ng pamilya at napunta sa pamamahala ng gobyerno ng Florida, USA noong taong 2018. Hashima Island, Japan. Alam nyo ba na ang isla ng Hashima Island sa Japan ay minsan na ding naging tanyag dahil isa ito sa mga most populated island noon. Kilala kasi dati ang isla bilang minahan ng mga coal na siyang ginagamit sa mga power plant na siyang nagbibigay ng malaking porsyento ng kuryente noon sa Japan. Ang isla ay sinimulang tirahan ng mga residente noong taong 1887 at doon ay biglaan ang paglaki ng kanilang populasyon sa isla. Pero noong nagsara ang minahan noong taong 1974 ay agad naman nanilisan ito ng mga residente hanggang sa wala nang natira sa isla at naging kasaysayan na lamang para sa lahat ng tao. At ang isla ay napabilang sa UNESCO World Heritage Site noong 2015. At mapahanggang sa ngayon ay binibisita pa rin naman ito ng mga turista na gustong masaksihan ang laman ng buong isla na para bang ikaw ay nasa pelikula ng mga zombie or horror films.
Kayakoy, Turkey. Ang village na ito ay matatagpuan sa timog kanluran ng Turkey. Ito ang mga inabandonang mga bahay ng mahigit 10,000 residente ng Kayakoy. Dati ay isang maunlad at masaganang nayon ang komunidad at nagkakaisa sa isang relihiyon. Pare-parehong mga Muslim at mga Kristiyano ang nagtayo ng mga bahay noong ika-14 na siglo ang nakakaraan. Ngunit nang dumating ang digmaan sa pamamagitan ng Greco at Turkish ng taong 1920 ay bigla ang lumiit ng grabe ang populasyon ng mga Kayakoy at dagdag pa ang mga malalakas na lindol na dinanas nila noong taong 1957. Napilitan ng mga Kayakoy na lisanin ang nayon. Mula ngayon ay naging isang ghost town ng lugar na ito. Pero may iilang mga tao ang pumupunta dito para tanawin ang napakagandang mga bahay na kahit sira-sira na ay ma-appreciate mo talaga. Coleman's Cove, Namibia. Aakalain mo sa unang tingin na ang larawan na iyong nakikita ay kuha sa isang pelikula. Ngunit ang totoo, ang litrato na iyong nakikita ay hindi nanggaling sa isang pelikula, kundi ang larawan na ito ay kuha sa bayan ng Coleman's Cove, kung saan lahat ng pamamahay na inabandona ay ganito ang sitwasyon na iyong makikita. Mga sira-sirang pintuan, bubong, at lahat ng bahay ay pinasukan na ng napakakapal na buhangin dahil sa mga sandstorm na dinanas ng bayan. Noong panahon, ang bayan ng Coleman's Cove ay isang minahan ng mga diamante, mga residente na nagnanais na makahanap ng mga diamante. Ngunit hindi nagtagal ay agad naman din na nililisan ng mga residente ang bayan ng Coleman's Cove matapos makadiskubre ng panibagong minahan sa ibang parte ng lugar, kaya naging isang ghost town ng lugar mapahanggang sa ngayon. The Island of the Dolls, Mexico. Kikilabutan ka naman sa iyong masasaksihan kapag ikaw ay napunta sa islang ito. Naging sikat ang islang Isla de las Monecas dahil sa mga manikang nakakalat sa kung saang parte ng isla. Katulad ng mga tipikal at ordinaryong mga isla, ang islang ito ay dating isang tirahan ng mga ordinaryong residente. Dati ay may aksidenteng nangyari ng mayroong batang babae na nakitang patay at palutang-lutang sa isang kanal sa isla. At halos araw-araw ay mayroong lumulutang na mga manika malapit sa kanal sa kung saang nakitang patay ang batang babae. Mula noon, ang lalaking nakakita sa kanya ay nagsimulang magkolekta ng mga manika na kanyang inilagay sa isla. La Palace Castle, Poland. Kahanga-hanga naman at siguradong maa-amaze ka talaga kapag nakita mo ang kastilyo na ito. Ang kastilyo na ito ay kahawig sa mga tipikal na kastilyo na nakikita mo sa mga pelikula na may kinalaman sa mga hari, kagaya ng pelikulang Game of Thrones. Tangi ang La Palace Castle ang itinayo noong 1979, kung saan merong makabagong teknolohiya. Pero ang katotohanan sa likod ng pagpapatayo sa kastilyo ay dahil sa kagustuhan ni Pierre Casimirag, isang bantog na aktor sa Europa, kung saan ang kastilyo ay kanyang gagawin bilang isang sariling studio. Ang kanyang plano sana ay mapalagyan ng kastilyo ng mga swimming pool, ballroom at mga tore. Pero sa kasamaang palad, bago pa man matapos ang kastilyo, ay kinakailangan ng aktor na abandonahin ang kastilyo sa kadahilanang hindi na sapat ang kanyang pondo para ito'y mapatapos pa. Sa ngayon, ang kastilyo ay nananatiling nakatayo at buo. Bago matapos ang video na ito, maaari bang makahingi ng iyong suporta para sa paglago ng aking channel at tayo'y magpatuloy pa sa ating mga video. Maraming salamat!